Good day mga ka-sports natin dyan. Cherry Tigo, hindi naging maganda ang kanilang standing pagdating sa PVL Reinforced Conference kahit sabihin nga natin na meron silang cut bell. At dito ay madalas nga sila noon mabash at sinasabi na umasa lang daw ang Cherry Tigo sa kanilang import. Kaya't ngayon paparating na PVL All-Filipino Conference 2024 hanggang 2025 ay puspusan na ang paghahanda ng Cherry Tigo. Cherry Tigo team mas malakas daw kumpara sa mga nakaraan conference sapagkat ngayon ay kumpleto na sila. Mukhang sila na ang threat pagdating sa CCS. Alam naman kasi natin na ang Creamline Cool Smashers ang namamayagpag sa ngayon. Ngunit narito na nga ang mas pinalakas na Cherry Tigo na di umano ang kanilang lineup na ang magre-reyna pagdating sa All-Filipino Conference dahil sa bangis ng kanilang mga players. Sino-sino kaya ang kanilang pangbato sa paparating na PVL All-Filipino Conference 2024 hanggang 2025? Ating sisilipin at aalamin ang mas pinalakas na Cherry Tigo dahil ito na raw ang talagang magpapataob sa lahat ng team. Panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo. Pero syempre bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, subscribe na. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Cherry Tigo, loaded lineup na ang kanilang team ngayon. Kung noon ngang Reinforced Conference ay hindi sila kompleto sapagkat wala nga si Ea Laure, ang magaling nilang outside spikers, at wala ang kanilang magaling na libero na si Jennifer Nierva. Ibahin nyo ngayon ang Cherry Tigo. Mamamataan nga natin na palagi rin nasa lineup itong si Jaja Santiago kahit sabihin natin hindi nakakapaglaro. Makikita nga natin sa kanilang board na kung saan ay madalas kasama pa rin si Jaja Santiago. So ibig sabihin ay meron pagkakataon na makapaglaro na si Jaja Santiago lalo't hindi nga raw ito nakapasok or pinayagan maglaro sa Olympics sapagkat hindi pa siya matagal sa Japan. So ibig sabihin may pagkakataon na balik Pilipinas si Jaja Santiago. At dahil madalas ngang kasama sa lineup si Jaja Santiago sa Cherry Tigo, if ever na dito siya muling babalik, ay talagang napakalakas ng Cherry Tigo. Ngunit kahit hindi bumalik si Jaja Santiago sa Cherry Tigo, ay sadyang malakas na ang Cherry dahil full lineup na nga sila. Dahil nagbalik na nga ang mga dating nasa Alas, Pilipinas. At ngayon, papasilip ko na sa inyo ang possible full lineup ng Cherry Tigo. Ang lakas talaga nila. Unahin na natin dyan ang kanilang opposite hitter na si Maylin Paat. Si Paat nga ay naging off ang mga ilang games niya ng nakaraan conference at hindi nga masyado nakahataw. Subalit ngayon 100% na nakabalik na ang lakas ni Maylin Paat dahil noon ay nagkaroon siya ng minor injury at inalalayan niya pa ito. Pero ngayon dahil okay na si Maylin Paat ay pwedeng naman siyang makipagsabayan na at makipagbardagulan sa kanilang mga makakalaban. Si Paat ay isa sa mga pinakamagaling sa Cherry Tigo sapagkat scoring machine ito. At hindi lang sa Pilipinas may napatunayan si Maylin Paat, maging nang kinuha siyang import ng na Conrad Kashima ay nagkaroon na nga siya ng Best Scorer Award. Dahil yan sa kanyang angking kagalingan. I hope na talagang bumalik na ang 100% na galing ni Maylin Paat upang makabalik sila muli sa Final Four at magkaroon na sila ng podium finish. Muntik-muntika na kasi silang magkaroon ng podium finish, subalit nauudlot nga ito at hindi sila nagkakaroon ng medalya. Nakakapasok naman sila madalas sa Final Four, ngunit hindi lang talaga sila siniswerte na makakuha nga ng ginto. At dumako naman tayo sa kanilang setter. Ang setter nila ay si Jasmine Nabor, isa sa mga kilalang setter rin natin at may napatunayan na pagdating sa larangan ng volleyball at magaling naman itong si Jasmine Nabor at matangkad pa. Swak na talaga itong si Jasmine Nabor sapagkat
kung makakabalik nga si Jaja Santiago ay mas the best talaga, dahil kung matatandaan natin noon PBL Open Conference 2021, naging susi si Jasmine Nabor at si Jaja Santiago dahil maganda ang kanilang connection, kung kaya nagkaroon nga sila ng gintong medalya at napataob nga nila ang Creamline Cool Smashers sa loob ng 5th set. Kaya kung sakasakali talagang meron silang Jaja Santiago, sobrang lakas ng nasabi nating Cherry Tigo. Dumako naman tayo sa kanilang libero. Walang iba kundi si Jennifer Nerva na galing pa lamang sa Alas, Pilipinas. Maganda to sapagkat meron ng experience sa international game itong si Jennifer Nerva at marami siyang mga natutunan sa kanyang international game at magagamit niya yan at madadala niya sa kanyang paparating na laban sa PBL All Filipino Conference. At alam naman natin na magaling yan si Jen Nerva. Dumako naman tayo sa kanilang mga outside spikers. Walang iba kundi si Ea Laure and Ara Galang. Magandang kadiagonal ngayon ni Ara Galang dahil noon ay wala nga si Ea Laure dahil nasa Alas, Pilipinas, ngunit ngayon eto na si Ea Laure, ang kanyang makakasama nga as a outside spikers. At alam naman natin na si Ea Laure ay palaban yan sa loob ng court at isa rin yan sa mga ayaw magpatalo. Magandang kombinasyon to para nga sa pagbabalik ni Ea Laure, dahil ito naman si Ara Galang ay nag-level up na ang kanyang kagalingan. Hindi gaya noon na meron siyang injury, ay medyo inaalalayan niya rin ang kanyang mga games. Pero ngayon, all out na talaga na ibinibigay na ni Ara Galang ng todo ang kanilang laban. At dahil nariyan na si Ea Laure, mas malakas na ang Cherry Tigo. Titingnan na lang natin kung hindi ba magkakaroon ng alat pagdating sa mga games kay Ara Galang at kay Ea Laure, dahil kung nagtuloy-tuloy ang kanilang magandang sinimulan na laro hanggang sa dulo ay maganda ang nilalaro ng dalawang ito. Medyo kasi may mga time lang na inaalat sila, pero sobrang galing talaga ni Ara Galang at ni Ea Laure. Dumako naman tayo sa mga middle blocker nila. Unahin na natin dyan ang kanilang team captain na si Abby Maranyo, ang middle blocker na palaban. Kilala naman natin si Abby Maranyo ay talagang mataas nga ang kanyang leadership, kung kaya kahit sabihin natin na minsan ay nagiging off siya, ay nadadala niya naman sa games ang kanyang team dahil nga sa kanyang angas ay sumasabay ang kanyang mga kako-teammates. Kapansin-pansin ng mga nakaraan na games ay hindi masyado nakakahataw si Abby Maranyo, pero aasahan natin sa PBL All Filipino Conference ay muli siyang hahataw, lalo't narito na nga ang kanyang mga kako-teammates at kumpleto na nga sila. Dumako nga tayo sa napapabalita na pagbabalik sa Cherry Tigo. Walang iba kundi ang PBL Final MVP at MVP na si Jaja Santiago. If ever matuloy nga si Jaja Santiago sa Cherry Tigo, dahil ito nga ang malakas na rumor, ay sadya talagang meron ng makakatapat ang Creamline Cool Smashers. Alam naman natin noon ng 2021 sa pangunguna nga ni Jaja Santiago ay tinalo nila ang Creamline Cool Smashers. Mangyari kaya ito uli? Ngunit kung sakasakali na nariyan talaga si Jaja, alam naman natin na hindi rin sa kanila magpapadaig ang Creamline Cool Smashers, dahil alam naman natin ang puso nila ay talagang kampiyon. Pero kung sakasakaling hindi matuloy itong si Jaja Santiago, no problem yan. Nariyan pa naman itong si Cha Karandang na isa sa mga malalakas rin na middle blocker ng Cherry Tigo. So ayan na nga ang kanilang full lineup. Sa tingin nyo, kaya na ba nilang talunin ang Creamline Cool Smashers? At ano sa tingin nyo, Cherry Tigo na ba ang magcha-champion pagdating sa PBL All Filipino Conference? Kung sa tingin nyo ay kayang-kaya nila magkaroon ng podium finish at magkaroon ng ginto sa paparating na PBL All Filipino Conference 2024 hanggang 2025, comment naman kayo sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.